dahon ng katakataka. May swerte nga bang dala? Isang Batanggenyo ang naniniwalang sa dahon na ito nagsimulang matupad ang lahat ng kanyang mga pangarap. Biyaya nga ba ito o bunga ng kanyang diskarte at kasipagan? Alamin ang sagot sa Hiwaga sa Dahon. Katakataka, isang lalaking probinsyano, umasenso. Dahil ang kanya daw mga pangarap na isinulat sa dahon ng katakataka, aba, unti-unti daw natutupad. Swerte ba itong maituturing ni Michael Maranan o sadyang nakaukit na talaga sa kanyang kapalaran? 2013 nang ipalabas sa Rated K ang talambuhay ni Kuya Mike noon. Lumaki sa mahirap na pamilya. Paglalako at pagbebenta ng iba't ibang gamit sa bahay ang pangunahing hanap buhay ng kanyang ama na si Piping. Habang pagtatahi at pagbuburda naman ng unan at kurtina ang gawain ng kanyang nanay na si Patring. Ang batang Mike, naging tagakarga ng mga tubo. Pag sinabi mong mahirap, anong klaseng buhay yon? Medyo mahirap talaga. Mahirap na, kung sabi nga nila, mahirap sa dagang, parang mas mahirap eh. Sa maghapong pagtatrabaho sa tubuhan, 2 piso lang ang binabayad sa kanya. Ang piso, pinambibili niya ng isang salok ng bigas. Ang matitira namang piso, kanyang titipirin para ipuning pambaon sa eskwela. Dito siya nag-umpisang mangarap at lahat nililista niya sa dahon ng katakataka. Paano mo naisip yon? Normal sa Batangas na nagsusulat ng ganun. Parang laro na yun ng kabataan, pero sabi lang nagkakatotoo eh. Isinulat niya sa dahon ng lahat ng mga gusto niyang makamit sa buhay. Ang maging matalino, ang magkaroon ng buo at masayang pamilya, at ang yumaman. Pero hindi natapos sa pagsusulat sa dahon si Kuya Mike. Sinabayan naman niya ito ng pagsusumikap sa kanyang pag-aaral. Sa gitna ng paghihirap na yon, pinilit mo pa rin bang mag-aaral? Yes po. Gas-gas na to, sa cliche, pero yung edukasyon pa rin ang susi natin sa tagumpay eh. Oo, naniniwala naman ako doon talaga. So tinapos mo yung high school? Yes po. Okay, saan? Sa probinsya pa rin? Yes po. Nagtapos po ako sa Rizal College of Taal, Batangas. Doon din lang sa Taal. Pero kailangan mo maglakad ng 10 kilometers pamula bahay hanggang school. Kaya nang makapagtapos noong 1996, iniwan niya ang lupang kanyang sinilangan, nagbakasakali na swertihin sa magandang oportunidad na alok ng Maynila. Anong nangyari pagpunta mo dito? Pagdating ko dito, syempre, takot-takot ka kasi wala kang alam sa lugar. Pwede kang ma-snatchan, which is hindi naman ako natakot kasi wala nang ma-snatch. Wala naman naman yung bulsa ko eh. Pag wala nang mawawala sa'yo, wala kang takot kasi walang-wala na eh. Pinasok niya ang pagiging mensahero, nagbenta rin ng insurance, hanggang mapasok niya ang buy and sell ng mga lupa, bahay at sasakyan, kung saan isa sa naging katuparan ng kanyang mga hiling noon. Saan ka nakakuha ng swerte? Sabay-sabay, ma'am eh. Kasi kahit pa paano, napopromote na rin. Tapos insurance, napopromote na rin. Then yung mga binebenta ko, ang bilis ning nabebenta. Ganun ba kabilis magbenta ng bahay at saka ng sasakyan? Noon kasi ma'am, maraming nagsa-Saudi na mga kamag-anak ko, inaaral ko kung sino yung gusto mag-invest dito. Tapos parang kinukumbinsi ko sila na kaysa nauubos sa kainom, masusugal, baka gusto nyo ibili na lang nito. Nang umangat at medyo umasenso na siya, muling bumalik si Kuya Mike sa Batangas. Ang dating tubuhan na kanyang pinagtatrabahuhan, binili na niya at pinatayuan ng pangarap na Farmville. Isang resort at hotel na may mga nakatanim na organic na gulay at prutas. Pinatunayan ni Kuya Mike na ang kanyang mga goals na isinulat sa dahon ay kanyang nakuha. Sa huli kong panayam sa kanya 2013, iniwan niya ang mensaheng ito. Lahat po ng mga sinulat ko sa papel, natupad po yung iba at patuloy pa rin po akong nagsusulat ngayon sa papel. At
Nangangarap po ako hindi lang po para sa sarili ko, kundi na pa rin po sa ibang tao. Makalipas ang 12 taon, ang kanyang ideyang makatulong sa iba na yumaman, kanya ring unti-unting natutupad. Tulad ng ending ng huli nating interview, ang sabi ko ay, ang tunay na kayamanan ay pag binabahagi sa iba. Satisfaction ko is to help others. But I'm always happy na naging conduit ako o naging part ako ng life nila. Naintindihan ko ngayon na tinatanong lagi nila kasi gusto nila mag-grow. Ngayon, pwede na nilang basahin doon. Naniniwala ako na we can switch role any time of the day. We are just inch away to change our life. Kasi may nagtanong na sa akin isang mentee ko Mentor Mike, bibigyan ka ng another chance to live. Pipiliin mo ba yung dati mong buhay? Sabi ko, yung dati pa ring buhay. Kung anong yun, yung proseso na yun, kung this is a game, gusto kong daanan uli yung hardship na yun. Halos nasa 500 taon na ang nagbago ang buhay simula ng tulungan ni Kuya Mike. Sa marami niya nag-interview rin sa akin, parang hindi ko rin nababanggit to. May mga ilan ako kasama sa tracking association, sa logistics. Sila rin yung mga madalas namin tinutulungan. Kasi yung laging gusto ko na maging business is kahit hindi nag-aral. So kaya yung mga businesses na kinikreate ko, tulad ng pahinante, sa tracking, sa logistics, kahit hindi ka nag-aral, basta marunong ka magbuhay. Yung driver, siguro naman, basta pumasa ka sa driver's license, okay na yun. O halimbawa sa farm, yung marunong magtanim, o marunong magluto. O halimbawa sa resort, yung marunong magtupi ng mga linens, okay na sa marunong maglaba. So parang laging ganun yung inspiration ko Napukosan ko yung mga yung pahinante, truck driver. So, nakapokus kami ngayon sa international. Yun yung ginagawa namin sa logistics. Si God talaga, dinesign niya yun na matutunan ko yung hardship na yun, overcome that hardship and challenges, and eventually, I can be light to others. Kaya nga naisipan kong isulat na ngayon sa books para hindi na ako lang ang natututo. Yung magbabasa nun, matupad din yung pangarap nila. Yung first one is dahil nga dahil nagtatanong sa negosyo, sinunod ko yung Maslow's hierarchy of needs, yung food, shelter, and clothing. Yung pangalawa is yung security. Then third, sense of belongingness. Fourth, self-esteem. 5, self-actualization. Pero, ang gusto kong ituro kasi life coaching, yung negosyong swak sa'yo. Kasi lahat na lang nagtatanong, boss, ano bang bagay sa akin? Ano bang swak sa akin? Ano bang swak sa akin? Sabi ko, sige, eto, isusulatin na lang natin to. Then, of course, yung sunod is sa profession. The third one is more pang international na yan. So, this one is an English book para sa kanila, targeting the OFW din. And the fourth one is, eto na yun, yung self-actualization, self-esteem. Akala nila story ng life ko yun, pero hindi. Sinabi ko lahat ng experiences ko doon. Hindi siya napanood sa YouTube o sa sine o sa nabasa sa libro. Inilagay ko doon yung potential na doon kayo magkakamali. Ito yung mga ginagawa ko. Of course, at first, doon sa negosyong swak sa'yo, malalaman nila yung negosyo na bagay sa kanila. Hindi yung manghuhula pa sila. May tinatawag nga na mahal yung tuition fee. Kung ikaw pa yung mag-aaral ngayon, tapos lahat ng failure ko, ipipail mo pa rin, baka hindi na makarecover. So, mas maganda kaysa magkamali pa sila, isolve na nila yun. Sa iba naman, yung mga ibang books, is meron silang self-actualization, meaning purpose sa buhay. Mas malalaman nila kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin sa buhay. Maliban sa pagtulong sa ibang tao na magkaroon ng negosyo, isa sa hindi nawawala kay Kuya Mike ang pagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Sumama pa siya sa isang araw ng ating kay saya-saya na pamimigay ng tsinelas. At nagbahagi din ng bigas para sa mga nanay ng Tondo, Maynila. Nagkatotoo ang kanyang mga isinulat sa dahon ng katakataka kung saan tumubo na ang mga ugat na nagbigay ng buhay at pag-asa sa kanya.
para makatulong sa iba. Sa ngayon po, meron akong travel agency. So yung travel agency na yon, ang tunay niyan ay, ang nasa likod ng inspirasyon niyan ay si Sir Mike dahil lahat ng kanyang itinuturo sa pagginegosyo, sa pag-handle ng mga tao, pag-handle ng mga customer, ay lahat yon turo yun ni Sir Mike. Hindi ko po makakalimutan lagi na sinasabi sa akin ni Sir Mike is yung umalis ako dun sa comfort zone ko po na subukan kong mag-try ng mga bagong bagay. Tumubo ba yung dahon mo? Tumubo yung dahon, tumubo rin yung pangarap ko. Ayan, eto hindi na dahon, totoong libro na, hindi na siya nasa dahon. Yung mga pangarap, sinulat na natin sa papel at pwedeng makarelate kayo na yung pangarap niyo naman yung matupad. So may media launching tayo sa July 21 sa Quezon City. At pag doon nyo nabili yung libro, of course may mga goodie bags pa kami at sasign na natin. Sana makakatulong yung libro, hindi lang sa pangarap ninyo, kundi sa iba pa ring tao. So pag nabasa nyo, sana pahiram nyo sa iba. And I'm confident na it can help a lot. Kasi kung hindi bagay sa'yo si Joseph, maaaring bagay sa'yo si Martha. Kung hindi bagay sa'yo si Martha, maaaring bagay sa'yo si David. Basahin nyo na lang yun, magbibigay kami ng konting excerpt. And follow nyo na lang doon, nilalagay namin yung excerpt sa Mentor Mike TV. So maraming salamat and sana supportahan pa natin ang Rated Green. Nagsisimula talaga ang lahat sa isang munting pangarap kasama ang tamang diskarte at walang sawang pagsusumikap. Tiyak, maaabot ang marangyang buhay. Pero hindi dapat sa mga material na bagay lang umiikot ang pagpapahalaga. Ang tunay na kayamanan ay ang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon sa iba. Dahil diyan nagkakaroon ng saysay ang lahat ng tagumpay sa ating buhay. Yang katakataka ba sa palagay mo ang naging dahilan talaga ng iyong pagyabong sa buhay? Siguro nagkataon lang yon. Ang palagay ko ang dahilan talaga is si God. Kasi una yung Diyos kung luluhobin niya. Ang mantra ko kasi Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything else will be added unto you. So, ang simple lang naman pala eh. Basta pala, unahin mo si God, lahat pala, ibibigay naman sa'yo unti-unti. Lalo na kung para sa'yo. Pero pag hindi niya binigay sa'yo, it means merong mas mabuting nakaredy sa'yo at hindi iyan.